Rinig po, Yes sir. po. Nandiyan kayo? Hindi ko kayo nakikita eh. Yan. Dinig po ako. Sound check. Opo. Yes po, opo. Yes po, sir. Okay. May pala yung sound ko. Yan po. Good po tayo dito. Subukan nyo nga magsalita kahit isang tao lang. Rinig po. Hello. Thank you. Hi, sir. ABR. Sala ba ako? Okay. Start na agad tayo. 1:07 ha. Kasi meron pa akong gagawin din. 1 p.m. to 2:30. Almost 2:30 yung meeting natin today. Okay. So remind ko lang po kayo, katapos lang ng Holy Week natin, bang midterm examination po will be next Monday. Next Monday. Itong darating na Monday ha. Tapos hopefully face to face. Siguro ipanalangin nyo na hindi siya face to face or naka-online pa din para ma-move pa rin yung midterm kasi hindi ako nagpapa-midterm ng online. Siguro manalangin kayo na mag-suspend kayo ng F2F dahil mainit, baka gawing online na lang. So kapag ganun yung scenario, imove yung exam po natin. Darating at mag-aakaw ng F2F po dyan. Kasi kung hindi man maging Monday, magpapa-makeup po ulit ako. No? Sa ibang araw. Okay. Kung sakali lang ha. Kung sakali lang po yun. So for this week, under this meeting, we're going to have another lesson. Okay. So far, under this course, EDA, we tackled about the basics of statistics, the probabilities, how to compute probabilities, di ba? Discrete and continuous. Yan, yung binomial, hypergeometric, and then Poisson, the theorem 1, and that's for discrete. Those are for discrete. And then for continuous, the normal distribution. I decided to skip the exponential distribution since hindi naman siya ganun na-utilize in every single aspects of our lives. Kaya exclude ko na siya. No? So I will move forward to most essential learning competency natin, which will be the hypothesis testing. This will be very useful in terms of conducting quantitative research. Kaya dito tayo mag-focus. Okay. So shared screen na po ako. Okay, shared screen na po yan. So I will go to my PowerPoint. Okay, so this is the hypothesis testing, the half of statistics subject, meaning nandun siya sa middle portion ng isang course syllabus. So this is very important for you to understand the concept of inferential stats. Kasi in statistics, we have two methods to imply or to implement rather na those are the discrete and then the inferential. When we say discrete, it pertains to on how you describe a certain event, an individual or group of people in terms of numbers. Describe mo sila. Kaya siya descriptive. And then when you describe them, of course, we need the concepts of central tendencies,
deviations, no? So on the other aspect, inferential statistics, it focuses on how you predict, on how you forecast, on how you decide. Uh, Statistically meaning, um, nag-underwent ka through scientific process. No? So when we say scientific process, there are some observations, diba? Surveys, interviews using statistical treatments. So para maintindihan natin yan, we need to understand first the term hypothesis testing. The objectives under this lesson will be to define what will be the two types of hypotheses. Those are the null and alternative. And then on how you formulate hypothesis. And then what will be the level of confidence, what is the level of significance, what will be the rejection and non-rejection region, and what are the types of errors. No? Here, you will learn how will you reject or how will you not to reject a certain statement or what we call the H sub 0 or null hypothesis. So with that, we need the help of normal distribution. That's why I discussed normal distribution first because eventually um, we will use that method on to arrive at proper decision makings. So what is hypothesis? It is the supposition or proposed explanation made on the basis of limited evidence as a starting point for further investigation. Na? So ito yung mga statement na kung saan established na siya, nangyari na, tapos ikaw bilang isang taong na-receive mo yung statement na yon, half-half ka, half-half, meaning pwedeng paniwalaan mo, pwedeng hindi. So unsure ka pa, uncertain ka pa kung totoo ba talaga siya o hindi. Pero nag-exist na yung bagay na yon. Kumbaga sa madaling salita, ito yung mga tinatawag na paniniwala, no? Or mga supposition, diba? Wala pa siyang concrete evidence, pero alam mong nag-i-exist siya. Parang in an abstract way, meron siyang idea, totoo siya in an abstract way, pero yung concrete way niya, parang wala. And then at the same time, it is an educated guess as to what will happen during your experiment. Halimbawa, nag-experiment ka, nagpa-program ka ng computer nyo, or something na device na pwedeng gumana, naniniwala ka na mapapagana mo yung device na yon after a certain trials or days. Yun yung pinaniniwalaan mo. That is a hypothesis. Ngayon, yung hypothesis mo yan, pwedeng totoo, pwedeng hindi. So kung napakan mo man siya, that is true. Kung hindi mo siya napakan, that is false. Diba? Ito yung mga haka-haka, ito yung mga posibleng naririnig natin sa social media na pwedeng totoo, pwedeng hindi. Diba? Unless napatunayan, diba? Unless napatunayan siya, so may enough evidence ka, so pwede mo siyang i-reject, pwede mo siyang hindi i-reject. So it is a prediction of what might occur based on a person's observations. Halimbawa, yung lilindol ngayong 2025, no, yung malakas na lindol, magnitude 7 point something. So that is hypothesis. Pwedeng totoo, pwedeng hindi. Diba? May mga nagsasabing pwedeng mangyari yun. Diba? Pero nandun pa rin yung degree of confidence na hindi yan mangyayari. Mas makapangyarihan pa rin yung Diyos. Diba? So, may mga ganun tayong mga perception sa buhay natin. Diba? So, hypothesis yun. So, another example, ito, let's say, a Coca-Cola is no longer, so this is typo,
Coca-Cola is no longer 330 ml. I believe it is now less than 330 ml. So let's say nandun ka sa 7-Eleven, nakalagay dun sa tin can 330 ml. Okay? Tapos, paborito mo yung Coke. Habang bumibili at bumibili ka nun, napapansin mo, parang umuunti ito ah. Parang hindi na makatotohanan yung pagiging 330 ml niya. So, nabuo yung hypothesis mo na, less than 330 na to. Okay? So, pwedeng totoo yun, yung hula mo, pwedeng hindi. Hypothesis yun, ha? Number 2, the average social media time usage of teenagers nowadays is 127 hours per week. Ayan. So, this is also a hypothesis. Okay. Sa halimbawa, may nabasa ka sa dyaryo, sabi doon sa statement ng journalist, the average social media time usage of teenagers nowadays is greater than 127 hours. Tapos ikaw, sa paniniwala mo, masyado namang OA, greater than 127 hours. Siguro naman hindi naman hihigit doon. So yung nabuo mong statement, that is a hypothesis. Okay? So meron kang opposing statement dun sa existing. Number 3, the average weight of chocolate bars from a certain company is less than 4.7 grams. 4, the academic performance of students. When we talk about academic performance, here we are pertaining to grades, no? The final grades of a student in a certain course. So the academic performance of students in school A is better compared to the academic performance of students from school B. Okay. So let's say yan yung pinaniniwalaan mo, no? Na itong school A na to, better to when it comes to nursing compared to school B. Mas maganda mag-aral yun sa school A kasi ito yung center of excellence nila yung nursing program. Halimbawa, kung kay school B, mas maganda to, mas maganda ang tuho dyan sa engineering. So, sa school B, mas makapag-produce sila dyan ng good academic performance in terms of engineering courses. Okay. Yun yung paniniwala nyo, ha? It's hypothesis. And then 5, the factors that affects the college students to choose their desired programs or courses in college are their family, personality, and prestige of the university. Ikaw, naniniwala ka na ang isang estudyante, kaya niya pinupurso yung isang program na yon dahil may mga iba't ibang bagay na nakaka-apekto sa pagpili niya doon. Pwedeng yung pamilya. Naniniwala ka na yung family, member ninyo, dahil parents ko ay mga lawyer, maglo-lawyer ako. Kukuha ako ng pol-sci, kukuha ako ng law. Pwede rin personality. Kung masiyahin kang tao, maboka kang tao, ay pwedeng kuhain yan is pagiging teacher, education, or journalist, or communication. Diba? A prestige of the university. Yun yung mga factors. Pwedeng peers, no? Pwedeng interest, job opportunities, pagka mas malaki yung sahod nung specific field na yun yung pipiliin mong program, diba? Yun yung mga nagpapatrigger sa atin So, ikaw as a person, naniniwala ka sa mga ganung bagay, that is your hypothesis. Okay. Do you have any questions under the definition of hypothesis? If none, thumbs up react po. Kung meron, magsalita na. Okay tayo. Okay, thank you. Next po. Okay. The types of hypotheses are the null hypothesis, usually or traditionally denoted by H sub O or H sub 0. Actually, 0 yan. Diba? Yung 0, madalas tinatawag natin O kasi halos
Diba? Hugis letter O naman. Pero you can use either of those two. Ito yung paniniwala ng isang tao. Okay? A current situation or the commonly accepted fact. Okay? Yan yung naka-establish na or in-establish ng isang tao or ng isang grupo ng tao. Okay? Ngayon, kung gusto, minsan may mga tao na ayaw maniwala. 'Di ba? May mga taong gustong maniwala sa'yo. Kaya may mga philosopher din tayo 'di ba? Yung mga philosopher na yan, hindi lahat ng sinasabi ng isang tao paniniwalaan niya. Pwede mag-oppose siya doon. Okay? Ako, yung mga sinasabi ko, pwede ring mag-oppose din kayo sa saloobin ninyo. Okay? Pwedeng may naniniwala din naman. Okay? May kanya-kanya tayong perception. So kapag ang isang tao ayaw niyang maniwala dun sa null hypothesis, gagawa siya ng sarili niyang statement. Okay? At pag-aaralan niya yon. Gusto niyang patunayan na mali ka, na mali yung existing statement or the null hypothesis. Then, gusto niyang paniwalaan na mali yun, gusto niyang magbigay ng patunay, kailangan niyang gumawa ng alternative hypothesis. Okay? So ngayon, sa alternative hypothesis na to, siya yung H sub 1. Usually, tinatawag tong research hypothesis kasi nga, ikaw bilang hindi naniniwala, ay kailangan mong patunayan yun through studies. So mag-aaral ka. That's why tinawag siyang research hypothesis. Okay. Now, kapag yung alternative hypothesis ay napag-alamanan mong totoo, yun yung time na i-reject mo yung null. Kasi nga totoo yung alternative Okay? Now, upon studying your paper, you found out that the alternative hypothesis is not true. Hindi pala totoo yung ginagawa mong statement. Wala ka palang enough evidence. That's the time that you have to accept the null hypothesis. Wala kang magagawa. Dalawa lang yan So kung mali yung alternative mo, mafo-force ka na i-accept si null. Or yung another term, reject to accept. Okay? Nandiyan. For a while lang po Mayroon lang kakausapin. Okay. Asa na ako? So pag tama si alternative hypothesis, reject the null. Tapos kapag mali si alternative, failed to reject. Ibig sabihin, inaccept mo. Failed to reject. Ngayon, paano mo masasabing totoo or false ang alternative? May scientific way or statistical way tayong dapat sundin. Hindi tayo nagde-declare ng mga decisions natin based on our beliefs or paniniwala dahil lang sa na-experience natin, ng dahil lang sa nakita na natin yan sa ibang tao, 'di ba? Hindi dahil sa nabasa lang natin, hindi. This is inferential. We are solely relying to numbers. So, kailangan idaan siya sa numbers kasi quantity to Okay? So, hindi tayo sa perceptions nag-rely Okay? So, paano natin niya masasabi kung true or false? May mga gagamitin tayong terms later. Okay? So, bigay tayo ng example. Halimbawa ito. Ang null ko, average height of students is 174. Okay? So, yun yung naka-establish. Halimbawa, nabasa nyo, kaya sinabi sa'yo, tapos hindi ka naniniwala. Sinabi mo,
The average height of students is not 174. That's your alternative. Ngayon, gusto mong patunayan na hindi siya 174, so magkanda ka ng study. Okay? Kataon, tama yung study mo, reject the null. Kung hindi tama yung study mo, failed to reject the null. Okay. In terms of mathematical symbols, instead na isulat mo yung buong yan, the average height of students is 174, you will use the symbol mu. Mu is equal to 174, or you can insert the unit of measure cm, 174 cm. Ano naman ang ilalagay natin na symbol under h sub 1? Can you type it in the comment section? Ano ilalagay natin symbol for h sub 1 class? Lagay ko muna dyan. Lalagay natin? Wala, tatawag na lang ako. Marian Ligas. Siguro nag-struggle kayo sa pag-type ng mu, no? Kahit MU na lang, MU, letter M, letter U. Mu is not equal. Sabi ni Marian, not equal sign. It's correct, no? Not equal to 174. It's not nga di ba? Okay, next. How about this? Standard deviation of the battery is 78 hours. Ano ilalagay nating symbol sa h sub 0? Instead na isulat siya ng buong statement, mahaba. Okay. Ano lalagay natin din? Mu equals 78. Sigma. Sigma dapat. Di ba sigma? Sigma is equal to 78 because it is standard deviation. Di ba? Tapos yung alternative, the standard deviation of the battery is not 78 hours. Okay. That's the h sub 1. Next. Average distance from school to my home is greater than 38 kilometers. Paano mo i-oppose yung statement na yun? The average distance from school to my home is greater than. So, dapat, the average distance from school to my home is less than or equal to. Kasi nga, greater than ka, 38, yung opposite niyan, yung mabababa, at yung mismong 38. Okay? So, halimbawa, nagkataon may greater than or equal to. So, dapat yung mu mo as h sub 1 should be less than 38. Ganyan naman yung kanyang opposite version. Okay, last one. The average caffeine intake of teachers is at least 4.3 mg. How will you negate the null hypothesis? You have at least. Ko dito
You have at least how to negate. Ito kasi, average, so mu din to, and then at least meaning greater than or equal to 4.3. That's the symbol under h sub 0. How will you construct the entire statement under h sub 1? At least less than or less than or equal to. Kasi ito, naka-greater than or equal to na dito eh, meaning 4.3 and above. So yung opposite niyan, less than lang. Diba? It should be less than or it's not more than. They are the same. So yung h sub 1 natin dito must be mu less than 4.3. Okay, do you have any questions on how will you construct HO and H1? Any concern? Wala tayong si Red na. Hey, thank you. Ganun lang yun eh. Yung kabaligtaran lang. Yun lang yun. Yun lang po yun. Ha? Exercise. Tsaka na yan. Alam nyo na eh. Sabi nyo wala na kayong tanong. Sagutan nyo na lang mamaya. Basahin nyo na lang. Next, we have the possible outcomes. Possible outcomes. And then the types of errors. So, the possible outcomes under hypothesis testing are reject the null hypothesis or fail to reject the null hypothesis. Okay? Fail to reject meaning you are accepting. Diba? And then, the types are type 1 and then type 2. Yun lang. Dalawa lang po. Okay? Pag type 1, you are rejecting the true null hypothesis. Ulitin ko po. Pag type 1, you are rejecting the true null hypothesis. Tama yung statement pero ni-reject mo. Mali yun. Halimbawa, balik tayo dun sa scenario kanina. Halimbawa, may pasok pala kayo. Sabi sa null hypothesis, sabi sa null hypothesis, walang magiging pasok kapag malakas ang bagyo. Halimbawa, ganun. Okay. Pag malakas ang bagyo, matik, suspended na yan. Tapos, totoo pala yun. Tapos ni-reject mo. Totoo pala na wala kang pasok pero binaliwala mo. Ibig sabihin, pumasok ka pa rin kahit na alam mong wala nang pasok. Diba? Ang dadatnan mo sa school, si Kuya Guard. Hindi ka rin niya papapasukin. So, mali yung desisyon mo. Ba't ka pumasok ay wala nang pasok nga. Okay? So, yung type 2 naman, yung kabaligtaran. Yung null hypothesis, in actual, false siya, pero inaccept mo. No? Bakit mo tatanggapin yung isang maling bagay? That's type 2. I fail to reject the false null hypothesis. So, balik tayo sa sitwasyon kanina. Ang ginawa mo, ang null hypothesis, walang pasok kapag malakas ang bagyo o bumabagyo. Lakas ang ulan, sobrang lakas. That's your null.
false yun. Sabihin may pasok pala. Ang ginawa mo, hindi ka pumasok. May pasok pala that day, pero inabstinent mo siya. So, mali pa rin yun. Okay, may pasok nga daw eh. Bakit hindi mo siya papasukan? Okay. So, those are the two errors under that situation. Okay. Ngayon, nung binigay ko yung example na yun, tingin nyo, sino yung mas malala or sino yung mas worst? Is it type 1 or type 2? Can you please analyze? Ano yung mas malala? Yung walang pasok pero pumasok ka, or yung opposite na may pasok naman pala pero hindi mo napasukan? Type 2? Sa inyo, ganun. Halimbawa, no? Ang sitwasyon kasi malakas yung bagyo, di ba? Yun yung statement natin eh. Pag sobrang lakas ng bagyo, walang pasok. Anong nangyari, late na nag-announce halimbawa, tapos pang umaga ka, nakakating ka na ng school. Yun yung type 1 error natin. Tapos bigla, pagkadating mo ng school, wala palang pasok. Parang pinagtripan lang ako ah. Ang nasayang yung baon ko ah. Yun yung type 1 ah. Tapos yung type 2 is sobrang lakas ng bagyo. No? Tapos wala namang suspension daw. Walang suspension. Pero given na malakas yung bagyo ah. Tapos hindi mo siya pinasukan. Pero doon parang at least may maidadahilan ka kung bakit di ka pumasok eh. May masasabi ka na, sir, malakas yung bagyo sa amin eh. Baha sa area namin. Pwede ka mag-alibay, di ba? Magdahilan kahit hindi totoo or totoo man. At least may maidadahilan ka kung bakit ka umabsent. No? Parang mas masakit yung type 1. Type 1 ba? O type 1. Kasi ang hassle eh. Baka malayo yung bahay mo, sayang yung baon, sayang yung gising, sayang yung, alam mo yun, yung effort. Kaysa dun sa part na lakas-lakas ng ulan, di mo naman pinasukan kahit may pasok, pwede ka naman magpa-excuse eh. Di ba? Senda mo na excuse letter si ma'am, si sir. Bibigyan ka ng special exam or special activity kung meron man silang gagawin nun. Tsaka consideration naman, di ba? Di ba naman bibigyan ka ng consideration yung lakas ng ulan. So, mas malala yung type 1. In general, ang type 1 po ang most serious error compared to type 2. Why? Kasi sa type 1, ikaw yung nagsiset ng margin of error. Ikaw yung nagsiset ng E. You as a researcher, you are the one who introduced the E or the error. Pag nangyari yung error na yon na sinet mo, na halimbawa 5% ang sinet mo, nagkataon sa papel mo, nangyari yung 5% na yon, kasalanan mo. Ikaw nag-set nun eh. Bakit hindi mo binabaan? Ba't di mo ginawang 4, ginawang 3? Pinay mo. Diba? Pero malayong mangyari yun. Masyadong maliit mangyari yun kasi nga 95% yung chance na tama ka, 5% yung mali ka. Pero pag nagkataon na nangyari yung 5% na yun, it is your fault. Okay. Si type 2 naman, nagiging error siya, nag-o-occur siya kapag medyo may problem ka sa mga population mo, no? Sa pagkuha ng sample. Okay? So, meaning, nagkaka-type 2 ka kapag halimbawa,
sobrang dami ng population, tas kakaunti lang yung nakuha mong sample. Diba? Or may restriction ka to obtain the sample. No? May mga restrictions because of some rules and regulations na kailangan mong sundin, naubusan ka ng time, hindi mo na-cover lahat. Wala sa'yo yung sisi. Kasi unang-una sa population yun eh. Wala kang control doon. Kasi pagka mas konti yung sample mo, mas hindi magiging reliable yung answer natin. Doon nag-o-occur si type 2. So, yung sobrang kaunti ng population na kinukuha natin. So pag mas kaunti yun, yung nag-respond sa survey form or sa interview nyo, hindi siya reliable. Doon mangyayari si type 2. At wala ka masyadong control sa ganun, unlike sa type 1 na ikaw ang may control kasi ikaw ang namili ng error, which is the 5%. Okay. So in general, type 1 error is most serious problem. More serious problem rather compared to type 2. Mabalik tayo dito. So may table siya para di kayo ma-confuse. Kapag true yung HO, tapos ni-reject mo siya, anong error yun ulit, class? True, tapos ni-reject mo yung HO, that is type 1. Hindi, kanina pa tong sagot eh. 39 yun eh. Ayan, may mga update na. Type 1 yan ha. Tapos kapag false yung HO, failed to reject mo siya or in-accept mo siya, that is type 2. Okay. So meaning ito, true yan. Totoo to. Correct decisions yan. Totoo yung HO tapos tinanggap mo. E di ayos. Kung false yung HO at ni-reject mo yung pagiging false niya, e di ayos din. Parang yung kaibigan mo na niyaya ka uminom. Inom tayo. Tapos hinindian mo. Tama yung decision mo. Okay? Lumayo ka sa masamang bagay. Sa bad influence. Correct? Correct. So, I have a scenario here. So, let's say, sabi nito, all numbers has a multiplicative inverse. Okay? Tapos, ikaw, bumuo ka ng isang idea dun sa statement ng kaibigan mo. Sabi niya, all numbers has a multiplicative inverse. Pag sinabi mo multiplicative inverse, yun yung number na kung saan pag minultiply mo dun sa original, bibigyan ka niya ng product na 1. Halimbawa, ang multiplicative inverse ni 1 ay 1 over 1 because 1 times 1 over 1 is 1. So, multiplicative inverse ni 1 is 1 or 1 over 1. Tapos napaisip ka, ano ang multiplicative inverse ni 2? 1/2. Kasi pag minultiply ko yung 2 and 1/2, bibigyan ako ng 1. So, ito yung MI, si 1/2. MI ni 2. Ang tanong, gagana ba yan sa lahat? What if 3? 1/3 is the MI. Because 3 times 1/3 is 1. Sabi niya kasi is all. Lahat kaya ng number may multiplicative inverse? How about negative? Ano ang MI ni negative 1? E di 1 over negative 1 because when we multiply these quantities, the result is 1. Kayo, tingin nyo, may MI ba lahat ng numbers, class? Any idea? Or multiplicative inverse? Halimbawa, square root of 2. Ang square root of 2 may multiplicative inverse? Yes. 1 over square root of 2. Because when you multiply this, the answer is 1. Ang 1/4 ba may multiplicative inverse?
Yes. The multiplicative inverse is 1/1/4. Lumabas siya. Lumabas. Ngayon lang. So, the multiplicative inverse of this is 1/1/4. Diba? Tapos, pag inayos mo yan, 1/4 times 4/1 lang siya. So, still meron pa rin siya. The result is also 1. Tanong, lahat po ba ay meron? Yes or no? Sabi ni Marian, meron daw. Totoo daw yun. Si Marian lang student. Meron din daw si Marcos. Sino nagsabing wala? All numbers has a multiplicative inverse. Sino nagsasabi ng false? Na hindi lahat. Na meron ding wala. Oo. Yes, no? Meron tayo 0. 0 kasi ang inverse niya is 1/0 eh. Pero yung product niya, it is impossible to make it as 1. Because dito pa lang, 1/0 is not acceptable. No? Hindi mo yan pwedeng pag-multiply. Hindi pwedeng i-divide yung 0 and 0 to make it 1. Because 0 divided by 0 is indeterminate. 1/0 is undefined. So, may isang number na nagsasabing hindi yan totoo sa lahat. So, that means it is false. No? Gumawa ng null hypothesis itong taong to. Sabi niya, totoo ba yun? Oh, really? Oh, really? Not all numbers has a multiplicative inverse. That's his null hypothesis. That's his null hypothesis. Because he found some counterexample that 0 has no multiplicative inverse. Yes, it's true. Therefore, I have to fail to reject my null hypothesis. And then, sorry, may bad, sabi nung isa. Mali siya. Or pwede rin naman, ang scenario is ito ang h sub 0, tapos ito naman yung h sub 1. Okay. Napatunayan ni guy number 2 na totoo yung h sub 1 niya. So, meaning, i-reject to. Pwede yung ganyang situation. Okay. I-reject yan. Totoo to eh. May napakita siyang counterexample. Okay. So, fail to reject the null. Reject the null hypothesis on that case. Okay? So, yung mga statements natin na null hypothesis, pwedeng tayo yung gumagawa nun, pwedeng sinasabi ng tao or nakikirinig natin, nababasa po natin, napapanood po natin. Tapos yung way na actionan mo siya, kung totoo man or hindi, that's the alternative. Hello po. Okay, h sub 0 may crush, likes me. Yan yung paniniwala mo. No? Diba sa school, bakit ba tingin ng tingin to, no? Nakapansin ko, tingin ng tingin sa akin, gusto ata sa akin to eh. Yun yung nabuo mong paniniwala. Hypothesis yun, ha? O kaya, bakit kaya daan to sa classroom namin, no? Siguro gumagawa lang to ng dahilan na naiihi siya, magsi-CR siya eh. Pero gusto lang ako makita eh. Shata ako na ito ah. Null hypothesis yun ha. Yun yung paniniwala mo. Okay. Ngayon, pwede mong i-test kung totoo ba yung null mo. Pwedeng oo, pwedeng mali pala. Okay. Ngayon, subukan natin yung table. Ano yung mga possible errors at ano yung mga tamang desisyon. Okay. Type 1 error. Totoo yung HO pero ni-reject mo. Paano mo siya i-interpret? Totoo yung HO pero ni-reject mo siya. Anong scenario yun, class?
kung i-relate nyo sa totoong buhay, no? Paano nyo ini-interpret? Hindi lolo. May crush pala sa'yo pero nireject mo lang. Pride. Crush mo siya eh. Given na crush mo siya. Tapos, crush ka din pala niya in real life. Kaya hindi lang siyang maamin, hindi mo mapatunayan. That's correct. Wasted opportunity. Na mutual understanding naman kayo, diba? Pero hindi mo sinunggaban yung opportunity na yon, parang nakakapanghinayang. Kaya nga sabi ni Chito Miranda, sayang, yung sayang bakit hindi pa kita niligawan, yung ganon. Type 1 error yun, class. Ha? O parang natorpe siya, ganon. Natorpe siya. Iniisip niya yung sasabihin nung girl na i-reject siya, tapos yun yung magiging most embarrassing moment niya. Ayaw niya mangyari yun, hindi na lang niya sinubukan. Parang halimbawa, may work, may application ng trabaho, alam mo namang kaya mo yun, matatanggap ka, pero hindi mo sinubukan. Hindi mo sinubukan mag-try. Parang sayang yung opportunity, no? Yeah, sayang yung opportunity. Okay. Binaliwala ko lang. Yung pala yun, yung kanyang ibig sabihin. About a type 2. False yung HO. Mag-e-end tayo. 10 minutes. False yung HO. May crush likes me. Hindi ka pala crush noon. Yun yung katotohanan. False daw eh. Hindi ka pala niya crush. Pero in-accept mo, na-crush ka niya. Sinasabi mo, na-crush ako na ito kahit hindi ka naman pala nung gusto. Pinapangalandakan mo pa sa kabilang section, no? Alam mo, ay naparay sa akin yun eh. Pero in reality, hindi naman pala. May boyfriend pala siya o kaya may girlfriend pala siya. Diba? So ano ang inyong interpretation dyan? Error yun, ha? Tawag doon ay assuming, GGSS. Gwapong-gwapo sa sarili, gandang-ganda sa sarili, ina-assume mo kahit hindi naman pala. Mayroon mag-assume. So ano mas malala dito? Type 1 or type 2? Si type 2 kasi, sa moment lang na yun, masakit. Yes, masakit kasi error yun eh. Sa moment lang yun na masakit eh. Pero as time goes by, mamumuhay ka na sa normal mong habits eh. Diba? Pupunta ka ulit sa normal routine mo hanggang makahanap ka ulit ng mas karapat dapat. Alisin mo na, mag-move on. Isa naman doon sa type 1 na opportunity na yun eh. Sayang. Paano kung kayo pala talaga, no, sa isa't isa, hinayaan mo yung opportunity. Hindi ka nag-try. Sayang. So, type 1 error is worst compared to type 2. Type 1, the correct decisions, yes, this is what you call destiny. Gusto ka niya, niligawan mo. Okay, good. Tapos yung isa naman, quits lang. Hindi ka niya gusto, di mo siya gusto, edi quits lang, edi magkaibigan lang kayo, normal lang kayo magkakilala. Diba? Those are correct decisions. HO, next example, the suspect killed the victim. Yan yung paniniwala nyo. Pinatay niyan. Siya may sala. Kitang-kita naman sa mukha niya na guilty siya. Pero, yung HO na yon hindi agad paniniwalaan ha. Okay? Kailangan mo ng study.
That's why sa mga hearing, diba? Halimbawa, punta ka, nanakawan ka, na-hold-upan ka, punta ka, nag-file ka ng police report, punta ka ng police station, sinabi mo yung kwento, hindi ka kagad paniniwalaan. Kukunin mo na yung mga statements mo. Ibig sabihin, yung police nagkakandak ng alternative hypothesis nga. Kasi nga, mag-i-investigate muna sila. Kapag sa investigation nila, na pag naalaman na nilang totoo yun, okay, yung sinasabi mo, so that's the time na if you fail to reject yung null, a-accept nila kung ano man yung statement mo. At pag napatunayan na nagsisinungaling ka, no, that's the time na i-reject nila yung null. Okay? So dito, punta ka ng police station, sabi mo, that suspect killed the victim. Sabi mo, ikaw ang witness. So ano yung mga posibleng mangyari? Doon na tayo sa mga tama, no? Totoo na siya yung victim and then inaccept mo yung katotohanan na yun, that's the correct decision. Sabi ng trial court, guilty yan, kulong yan. Diba? Siya yung pumatay, nakulong siya, satisfied yung cravings mo. Diba? True, correct decisions. Himas Reyes yung tao. Next, the suspect killed the victim. That's the age of 0. So what will be the false statement? The suspect did not kill the victim. Kung hindi niya pinatay yung taong yun, dapat hindi siya makulong. Okay, that's the interpretation for another correct decision. Malinis ang pangalan mo. Umuwi ka na. Hindi ka naman pala yung nagkasala eh. Hindi ka dapat makulong. Okay. So ano ngayon yung mga types 1 and 2 natin sa ganitong situation? Type 1 muna. Okay. Anyone who can interpret? Five minutes, not guilty kahit may kasalanan talaga. Sento, John. Bangungot about sa type 1? Egoistic daw, sir. Pwede, no? Egoistic. Oh, what's the type 1? Oh, ito, pakita ko Suspect killed the victim. That's HO. What will be the type 1 error? Lusot? Yes, sabi ni Tinawin. Not guilty kahit may kasalanan talaga. Lusot. Nabigyan ng pampadulas, no? Marami yan sa mga sa mga palabas ni FTJ. Tsaka ni Espinosa. Yung mga makaluma, kala Bong Revilla, Jerry Crabal, madaming ganun yung mga May kasi ako dun sa mga pelikula eh. Yung mga dati, yung mga tanda na ako. Ayun suspect killed the victim, true, tapos ni-reject yung katotohanan na yun. Ibig sabihin, pinalaya kahit may sala. Bad trip yun, plus. Ba't mo papalayain? Siya yung pumatay. And then type 2, yung opposite, syempre, alam niyo na, kahit walang kasalanan, kinulong. Yes, yung types 1 and 2, masakit po yung dalawang yan. Errors yan eh. Pero kung i-analyze mo, si type 2 kasi, pwede ka pang mapawalang bisa dyan eh. Diba? Ikaw yung walang kasalanan. Wala ka talagang kasalanan eh. Pwede may paglaban yun. Pero kung ikaw yung mismong pumatay, hindi mo pwedeng ipaglaban yun. Ikaw yung pumatay. Darating sa punto na ikaw pa rin ang nagkasala. Dito hindi naman. So pwede ka pa ditong mapaatras eh. Pwede mapiyansahan yan, malinis yung pangalan mo. Diba? Pero dito, habang buhay kang
kakainin ng konsensya dito. Nakalaya ka nga. Di ba? Mahirap makalaya sa konsensya, yung psychological factor na yun. Hahantingin ka nun kahit na hindi ka man nakulong. Tsaka sa pamilya niya, alam niyo yun, nasan yung hustisya? Masakit. Wala yung tao, pumatay, or kung sino man yun, dinakulong. Maghanap ng hustisya, masakit yun para sa kanila. Yes, type 1 and 2, lahat yan, errors yan, sakit yung mga yan, pero mas masakit pa rin yan si type 1. Kaya analyze natin. Okay? Okay. The teacher is a jolly type person. Halimbawa, first day of class, naniniwala, ay, magtatapos na tayo. Punta kayo sa next meeting natin. Okay, go to the next room. Wala kang idea kung ano yung personality ng prof mo. Pero sabi mo, he is a jolly type person. So, hypothesis yun. Diba? Ngayon, gusto mong patunayan kung totoo man yung hypothesis na yun. Doon papasok yung alternative. So, papatunayan mo siya. Mag-o-observe ka kung totoo man talaga na jolly type siya or hindi. Okay? So, ngayon, what will be the correct decisions under that example and what will be the errors behind that scenario? Null hypothesis, my teacher is a jolly type person. So kung totoo man yun, at inaccept mo yung pagiging H sub 0 niya, yung pagiging masiyahin niya, halimbawa, naging masiyahin ka rin, natutuhan mo rin na ikaw ay sakyan ng mga biro niya, sakyan niya ang mga biro ninyo. No? So, I think that will be conducive learning kasi komportable kayo sa isa't isa. Diba? Para lang yung magkakatropa. So, that's a correct situation under that null hypothesis. So, doon naman sa isang correct situation, napag-alamanan mo na terror pala yun, hindi pala siya jolly type. Kasi ikaw dumidistansya ka. Diba? Nakikiramdam ka, alam mo kung kailan ka eksena, kailan ka dapat lumapit, kailan dapat hindi. Napakiramdaman mo siya as time goes by. So, I think that will be a good decision as well. Kasi alam mong topakin yun. Okay? So, dapat hindi mo masyado nire-risk yung sarili mo sa kanya na matrigger yung personality niya na pagiging mahigpit or palagalit. So, may onting distansya ka. Okay. So, those are the correct decisions. How about the errors? This example na yan. Type 1. Totoo pala na jolly type person siya, pero ni-reject mo. Meaning, parang medyo nasobrahan ka sa pagiging Jollibee, naging bida-bida ka, no? Nairita sa'yo yung tao, may limitasyon lang yung kahit masiyahin siya, tapos parang nababastos-bastos mo na, diba? Yun ang mali. Diba? Parang lumagpas ka sa boundary. Okay. Yeah. On the other hand, ang hypothesis is he is a jolly type person. May papasok ba? He is a jolly type person and then you found out it is false na masungit pala siya. I mean na hindi pala siya jolly type. So ano yung magiging type to natin? On that case, okay naman mag-interpret. Uy, may kausap pa ba ako? Sir, ano po ulit yun? Doon tayo sa type 1. Type 1 muna ha. Okay. Your null hypothesis
That guy or that person is happy, is a jolly type person, masiyahin, palangiti. True yun. True naman pala yun. Finols mo. I mean, ni-reject mo siya kahit na alam mong true. So, anong interpretation nyo doon? Parang nabanggit ko na kanina yan. Sa type 2 naman, alam mong false, pero inaccept mo. False nga inaccept mo. So, ano yung situation natin sa mga ganun? Para malaman ko lang kung maintindihan nyo yung type 1 and type 2 sa isang specific examples na binibigay ko po. Admit Adrian. Adrian pala ngayon. Evelyn. Yes, read. Sir, yung sa type 1, jolly talaga yung picture mo, pero parang lumalayo ka. So Okay. parang, siguro kasi kunyari, parang may Lumalayo. same experience ako dati. Parang feeling ko siguro baka jolly-jolly lang siya, baka mamaya hindi pala talaga siya gano'n. Baka yun yung iniisip gano'n. Di ba may mga ganong teacher na parang sa close-close mo tapos kapag bigay na ng grade, malala pala magbigay gano'n. Oo. Okay, ganun. Alam mo, mabait naman, pero lumalayo ka. Correct, kasi nga, true nga yung fall, true yung null, nire-reject mo lang. Kahit alam mong, totoo namang masayahin siya, nilalayo. Correct. Yung isa, syempre, yung, alam mo na, yung opposite nun. So, kung mapapansin nyo, minsan kasi, nagiging subjective yung mga bagay-bagay na depende sa sitwasyon kung ano yung null hypothesis nyo. Kaya ang null hypothesis na sinet nyo, pwedeng yun din yung alternative. Halimbawa, sinabi ko na that teacher is a jolly type person. Yun yung null. Minsan, ang paniniwala mo naman, is not a jolly type person. Diba? Pwede rin yun na maging null. Okay? So, nagiging subjective minsan yung types 1 and 2 pag in-interpret mo na. Okay? Pero, in statistical way, si type 1 talaga ang error na mas malala compared kay type 2. Okay? Type 2, hindi po siya jolly, pero ang impression mo sa kanya ay jolly type. Parang ganon. Hindi siya jolly, siya Jollibee, pero ikaw, parang binibiro-biro mo siya. No? Para bang close kayo, ganon. Kahit alam mong bad trip siya. Ay, pupasok ba? Yun. So, okay. So, yun yung mga errors natin, ha? Now, mag-share screen ako. Let's move to important terms in hypothesis testing. Alam na natin kung paano ihimayin ang mga null at alternative, ang errors 1 and 2. So, tayo dito sa level of confidence. The level of confidence is the probability na tatama yung ginagawa mong study. Sometimes, or usually, traditionally, the LC or level of confidence are 99%, 95, or 90. This is denoted as capital letter C. Okay. Yung kabaligtaran, level of significance, ito yung margin of error. Okay? So, kung 99% yung confidence mo, may 1% kang hindi ka confident. At pag sinabi mong hindi ka confident, yun yung error. Diba? So, kung 95% ang confidence level, 5% yung chance ng error. And then 90% confidence level, 10% ang magiging margin of
error. So, level of significance or margin of error usually denoted as alpha. Alpha. Okay? Alpha. And then, to determine the level of significance, the formula is C is equal to 1 minus alpha or 100% minus alpha. Depende kung alpha is in decimal form, 1 minus alpha. Kung ang error ay naka-percent, 100% minus alpha. Now, to arrive at proper decision making, you need the t-value. T-value has a formula of capital T equal x bar, this is x bar, minus mu over s divided by square root of n. Where x bar is the sample mean, mu is the population mean, S will be the sample standard deviation, and then N is the number of sample. Okay. Critical region, this is the rejected region, of course. This is the location where we reject the null hypothesis if the t-value appears here. If the t-value appears under critical region, reject mo yun. Next, non-critical region, ito po yung location where we fail to reject the null hypothesis if the t-value arrive on that position. Okay. Note, if the t-value fell in critical region, reject the HO. Again, if the t-value fell under the critical region, reject HO. If the t-value fell under non-rejection region, fail to reject the H sub 0. Pakinote po ito. So, ang kalagaan ni t-value, siya yung magdidikta sa'yo kung dapat mong i-reject o hindi. Yung null. Okay po? So, kailangan mo nang mag-compute ng t-value. Hindi pwedeng wala. Kasi kung wala, hindi ka makakapag-decide. Example tayo dito mamaya, ha? So, if C is any constant, let's say your null hypothesis is the average of a particular number, which is C, then H sub 1 is the not equal. Okay? The normal distribution will be like this. Dalawa ang non-rejection region natin. I mean, dalawa ang rejection region, isa, dalawa. Okay? Because ang not equal, meaning dalawa ang portion or dalawa ang side na pinupuntahan. Sa halimbawa, mu is equal to 7. If this is the mu, at kapag yung isang statement na mu is not equal to 7, meaning either 6 ka, 5, 4, or pakanan, 8, 9, 10. So, dalawa yung kinoconsider mong direction kasi nga not equal to 7 eh. Pwedeng mababa, pwedeng mataas. That's why we have two tails. Left side and then the right side.
Ang tawag dyan ay two-tailed test. Two-tailed test. Given si C as any constant. Okay. So kanina yung C ko, siya si 7. Ha? Okay. Kapag yung t-value mo napunta dito, halimbawa, ito yung t-value ko, yung white. Bawa yun yung t ko, i-reject ko yung null. Pero kung yung t-value ko napunta dito, hindi ko siya i-reject. Yun yung note po natin kanina. Okay. So next naman, yung one-tailed test. Sa one-tailed test, either nasa left yung rejection region or nasa right. Sir, paano ko malalaman kung nasa left? Okay, babase kayo sa alternative. Tignan niyo yung alternative hypothesis. Nangyayari ang one-tailed kapag ganito ang symbol natin. Greater than, less than, greater than or equal to. Kasi kung ang null hypothesis mo is 7, halimbawa ulit, ang siko is 7, okay, that's your null hypothesis, automatic yung opposite niyan, one way lang, which is ito. Wala nang ibang pupuntahan yan. Left side lang. So kung makikita nyo, nakaturo yung arrow sign sa left portion under alternative. So parang isipin nyo or mindset nyo na lang na kung ano yung tinuturo ng alternative mo, dun mo makikita yung location ng rejection. Nakaturo yan sa kaliwa, definitely nasa left side to. Ito naman, H sa buwan ng kabila is nakaturo sa kanan. So yung rejection region nasa kanan. Okay? So yun na lang yung magsaserve as basis natin. So ulit, pag equal or pag not equal to, yung H sub 1, two-tailed. Pero kapag ganito, less than or greater than, one-tailed. Minsan, ang H sub 0 mo, less than lang. Yung H sub 1 mo, greater than or equal to C. So pag ganyan, one-tailed, pero yung rejection region nasa kanan. Pwede mangyari yan, class. Example. A machine is designed to fill jars with 16 ounces of coffee. A consumer expects that the machine is not filling the jars completely. A sample of 8 jars has a mean of 15.6 ounces and a standard deviation of 0.3 ounces. Is there enough evidence to support the consumer's claim at 0.01 level of significance level rather, and to conclude that the machine is not filling the jars with 16 ounces of coffee? In average, yung machine na yun, kaya niya mag-produce ng 16 ounces of coffee. Pero may isang taong pumasok. Sinasabi niya, ay hindi yan 16. Parang ang konti nang nakukuha ko lagi. Wala siyang enough evidence. Pakiramdam niya lang yun. Hypothesis yun. Pero gusto niyang patunayan talaga.
So, nag-conduct siya ng study, nag-sample siya, kinuha niya yung mga measurements. Kumuha siya ng 8. A sample of 8 jars has a mean of 15.6 ounces and a standard deviation of 0.3 ounces. Is there enough evidence to support the consumer's claim given a 0.01 yung error? How? First, determine the null and alternative. What is null? Can you determine the null hypothesis? Ano yung naka-establish na statement? Mu is 16. Very good, kabahis. No? Yun yung sinasabi. Tsaka si Nikki. Ito na yun. No? Ito yung, dito tayo magsisimula eh. Kumbaga sa isang alamat, nagkukwento ka muna ng setting. No? Sa isang nayon, no? Once upon a time, sa isang nayon, naniniwalaan na ang machine ay dinisenyo ng 16 ounces of coffee. Ngunit may isang bata na mabusisi na nagsasabing, hindi yan 16 ounces. So, sa pagiging hindi siya 16 ounces, yun na yung nagsaserve as opposing statement under this sentence. So, if h sub 0 is mu equals 16, definitely h sub 1, mu is not equal to 16. Uy! Not equal to, not equal to, not equal to, two-tailed yan. Na? Two-tailed na yan, ha? So, meron na tayong na-visualize na dapat gawin. Two-tailed, two-tailed, two-tailed. Next. Alamin mo pa yung mga ibang given, no? Kasi gagamit tayo ng t-value. Yeah, gagamit tayo ng t-value. Sa t-value, meron kang x bar, meron kang mu, meron kang s, meron kang n. Yan, yun yung formula natin. So, hahanapin ko yung x bar. Sino yung x bar dito? Mean siya pero sample. O, basahin yung mabuti. No? Pinapakita na si 15.6 yung magsaserve as our x bar. Okay. Check na to. Klase ka? Yes po. Yung mu natin, online. Yung mu natin will be, sino yung mu natin dito? Siyempre, 16. Ito na nga, mu is equal to 16. So, check na to. Okay, next. Where is S? Where is S? S is a sample standard deviation. Okay. This, 0.0, 0.3. 0.3. So, check na to. And then last one, the N. N is the number of or the number of respondents. Pero hindi respondents, hindi literal na tao, no? Meron siya ibang ginamit na concept. Yung subject niya is jars. Okay. 8 jars. 8. So, N is 8. Okay. Kompleto na tayo. Okay. X bar to ha. X bar to. X bar. But 15.6 to. It should be 16. Okay. Palitan ko lang. 16. Okay, next. S is 0.3, N is 8. Okay, good. Now, tulungan niyo po akong i-calculate to, ha? Okay. Substitute the given values, x bar minus mu over S over square root of N. So, with that, we have 15.6 minus 16 over 0.3 divided by square root of 8. Check natin kung tama yung ginawa kong PowerPoint. I-match natin doon sa mga kuha nyo. Okay.
Amin ako na kayo. 3.77. Ay, 3.77. Let's check. Okay, negative 3.77. That's the T. That's the T. Okay? T value. Set aside muna natin siya kasi gagamitin natin yung mamaya. Sa ngayon, meron ka ng T value, may iba pa tayong gagawin. Punta ka ng table. Mga table na ito, papakita natin yan, meron yan sa mga libro ng statistics sa likod, appendices. Or kapag kayo naman sasagot, I will allow you to use this. Magpiprint na lang kayo. Okay. Okay. So, nakikita nyo dyan, may mga highlights. Row and then column. Bakit ko pinili itong column na to? Okay. Sabi sa problem, ang ating error is 0.01. So, dapat 0.01. Okay? At 0.01. Pero bakit 0.01 dito? Bakit dito sa two-tail? Bakit two-tail? Kasi may 0.01 din dito eh. Pero one-tail to. So, bakit doon sa two-tails? Kasi ano? Ang dahilan less, bakit two-tail lang? Kasi yung ating alternative ay not equal ang mu. Okay, correct, Bibian, no? Not equal kasi yung alternative natin. So, two-tailed tayo, ha? Okay. Ngayon, ito po, yung DF, ang tawag po ito degrees of freedom. Degrees of freedom, DF. The formula of DF is n-1. n-1. DF is n-1. Eh, ang n ko is 8. So, I have 8 minus 1. Therefore, DF must be 7. That's why nandito tayo sa row na to. Row 7. Okay po. Malinaw po yun. 7. Then this column, the intersection is 3.499. 3.499. This is the intersection. 3.499. Yung 3.499, siya ang critical value. Critical value. Okay? Si critical value, siya ang boundary ng non-rejection at rejection region. Okay? Si critical value, siya yung boundary ng non-rejection at rejection region. So, bakit dalawa yung sign? Ba't positive tsaka negative? Positive and negative, 3.499. Why? Because we are dealing with two-tailed, diba? We are dealing with two-tailed. Kaya dalawa, positive tsaka negative. So, ito ngayon yung critical value, 3.499. Negative 3.499. Ito naman yung positive 3.499. Yan ang critical value. Siya yung boundary ng NRR, non-rejection region, at saka ng NR. Malinaw? Oh. Ngayon, dito mo naggagamitin yung t-value. Si t-value is negative 3.77. Negative 3.77. Eh, nandito yun. Negative 3.77. So, sino ba mas maliit? Siyempre, si negative 3.499 compared to negative 3.77. So, meaning, ito pong t-value ay pumasok doon sa kulay pula at dahil nga ito yung NR, nasa
NR. RR pala, no? RR, rejection region. At dahil yan yung rejection region, yung p-value pumasok doon, meaning, anong decision, class? What's the decision? Kasi two-tailed siya. Reject the null. Reject H sub 0. Pumasok yung t-value natin doon, babalikan natin dito class kanina, ang sabi dyan, yan if the t-value fell under critical region, reject HO. Check na. Pumasok Ano naman kung i-reject mo yung HO? Meaning, hindi ko papaniwalaan to. Ito ang paniniwalaan ko. So, ano ibig sabihin nun? Ano interpretation ng class? Kung ito ang aking paniniwalaan, H sub 1. Meaning? Tama yung consumer. The machine does not fill jar with 16 O's of coffee. Ounce. Meron ng enough evidence yung consumer. No? Pwede siya magreklamo. The consumer has enough proof for his or her complaints regarding to the machine. It is not providing an appropriate amount of coffee. Ay, nako. Teka, hihinga lang ako ha. Ayan, okay na, tapos na. I will give you this PowerPoint na sundan niyo yung sinabi ko sa example 1. Then, pag-practicean niyo na lang ka. Example 2. I also have an example 3. Okay, hanggang dito lang muna. May tanong po kayo. May gagawin kasi ako ngayon Natawa Ayan. Sige. Nana, sir, will you send the PowerPoint? Yes, opo. Yung dati yung dati. Sige. Hindi pa ba na-send? Hindi pa. Sige, send ko na lang po. Attendance, may tracker naman dito. May makikita ko naman sino yung hindi pumasok. Anong quiz? Nag-quiz ba tayo? Next week. Kaya ba next week? Seat work 2. Seat work 2 pala muna, no? Bago ay mag-midterm. Ay. Sige, pag-isipan ko muna ha. Bigyan niyo muna ako ng isang araw mag-isip ng organize yung schedule natin sa susunod. Seat work 2 muna kayo bago ay mag-midterm. Sige na. Okay na. Thank you. Ingat kayo. Bye-bye. Thank you po, sir. Bye, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Sige po, sir.